Kasi kahit ipakita nyo po yung sa portal na yan, ay magkakaroon pa rin kayo ng violation. Anong violation po yon? Failure to carry driver's license. So, pasensya ka na brother, I beg to disagree. Kasi hindi ganyan yung pagkakaunawa ko. So, correct me if I'm wrong dun sa iba pang mga makakabasa ng memorandum circular na to. At kung mapapanood din to ng iba pa nating mga taga-LTO. So, correct niyo po ako kung ako ay mali dun sa pagkakaunawa ko dun sa memorandum circular na GGP 2025-4530. Hindi lang kasi ako sampalataya dun sa sinasabi ng kapwa natin content creator pagdating dun sa e-driver's license natin. So, sabi niya kasi rito, kung yung e-driver's license lamang daw yung maipakita mo na na-access mo doon sa portal mo at hindi mo raw dala yung iyong physical card ay maaari ka pa ring matiketan ng failure to carry a valid driver's license. So, hindi po tayo sampalataya diyan at nagdudulot po ito ng kalituhan dun sa mga kapwa natin mga motorista. Kasi kung babasahin po natin yung Memorandum Circular GGP 2025-4530 ng LTO, malinaw pong sinaad dyan na same legal effect yung e-driver's license natin at saka yung ating physical driver's license card. Panoorin muna natin yung video na to para malaman nyo rin kung ano yung sinasabi niya. Good morning. Valid ba ang digital license sa portal ng LTO? Okay, example po. Naiwan mo ang inyong license pero nahuli ka o naharang ka ng enforcer, pwede nyo pong ipakita yung sa portal. O-open mo pero sa harapan ng nanghuhuli. Bubuksan nyo po yung portal nyo, tsaka nyo ipapakita yung digital ID. Pero hindi ibig sabihin na hindi mo nadadalhin lagi yung license card. Kasi kahit ipakita nyo po yung sa portal na yan, ay magkakaroon pa rin kayo ng violation. Anong violation po yon? Failure to carry driver's license. 1,000 ang babayaran nyo. Kasi pag wala po kayong naipakita sa portal, ibig sabihin ay no license. 3,000 ang babayaran mo. Ngayon, pag naipakita mo yung sa portal, bababa po yung penalty, magiging failure to carry driver's license. 1,000 na lang ang babayaran mo. Pag walang naipakita, no license, 3,000 ang babayaran. Kasi wala pa pong nilalabas si LTO na memorandum na magiging electronic driver's license. Okay? Kaya hanggat wala pong nilalabas ang LTO na maging electronic driver's license lang tayo, kailangan po natin dalhin yung digital card, yung license card, yung license card natin. Okay? Sana nasagot ko yung katanungan mo, sir. Thank you. So, kung babasahin kasi natin yung section 3 nito, di ba? Ang sabi dito, recognition and authority of e-driver's license. Sabi dito, do sa section 3A, the e-driver's license presented by the eGov.ph super app can be accessed whether online or offline and shall be recognized. Okay? Dapat daw kinikilala by all LTO personnel, law enforcement officers, and deputized agent as a valid form of identification and proof of authority to operate a motor vehicle. Okay? For clarity, so sabi dito, paglilinaw, only the e-driver's license accessed through the official eGov.ph app shall be recognized for this purpose. Presentation of the e-driver's license through other platforms, portals, or application shall not be honored. So, basahin naman natin etong section 3B. The e-driver's license shall carry the same legal effect as the physical driver's license but shall not replace or supersede the physical license card. Okay? So, ibig sabihin, pantay lamang sila. Okay? So, kung nakalimutan mo yung iyong physical driver's license card, hindi ka dapat matiketan ng failure to carry a valid driver's license. Kasi nga sila ay same legal effect lamang.
Okay, hindi na yung sinasabi mo na papababain lamang yung fine or yung penalty na which is, so kapag ka kasi wala kang driver's license, 3,000 nga naman yung multa mo. Pero yung failure to carry na sinasabi mo na 1,000, kahit naman na ipakita na natin yung e-driver's license natin, so hindi na dapat yan titikitan pa. Sabi ng memorandum circular na mula sa LTO is same legal effect. Okay? So yun yung pagkakaunawa ko doon. Ito, patuloy pa. Basahin din natin yung section 3C. Sabi dito, all LTO and enforcement units shall treat the e-driver's license and physical card as interchangeable in terms of functionality, provided that the digital version is accessed in accordance with established verification procedure. Okay? So, sinabi, yung e-driver's license at saka yung physical card ay interchangeable. So, bakit natin titikitan ng failure to carry kung yun naman yung sinasabi ng memorandum circular? Okay? So, ako, hindi po ako nagmamagaling dito. Ito, yung nabasa lamang natin dun sa memorandum circular na GGP 2025-4530. Okay? So, correct me if I'm wrong para magkaroon po ng kalinawan doon sa mga kapwa natin motorista kung ano nga ba yung dapat gawin kapag ka nakalimutan natin yung physical driver's license card natin at ang naipresenta lamang po natin na yung ating electronic driver's license. So, dapat nga bang tikitan ng failure to carry or dapat nga bang i-honor as legal effect yung e-driver's license dun sa mga physical license card natin? Okay, so bukas po yung comment section natin para dun sa mga makakaunawa nung ating memorandum circular na nabasa. Para po ito sa kalinawan ng mga kapwa natin mga motorista. Alright? So, andyan po sa comment section, comment nyo lang.